TV5 panalo, humakot na naman ng awards. At panalo din abroad. TV5 lumalakas pati sa pagbabalita at sa paggawa ng documentary. APT Entertainment at APT Studios may pasabog. Talaga namang isang pasabog nga ang dapat nating abangan sa APT Entertainment, na patungkol nga kay Bossing Vic Soto, at kay Piolo Pascual sa December 30. Ito nga, ay dahil mapapanood na rin nga sa Netflix ang talaga namang humakot din ng awards, na The Kingdom ni Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. Nauna na ngang inanunsyo ng APT Entertainment noon pang December 11, 2025. Pero naulit pa nga yan noong December 27, na makikita naman nga ang post na ito. Na makikita nga ang APT Studio na dating studio ng Itbulaga, at ang announcement nga na mapapanood na ang The Kingdom sa Netflix sa December 30. Na kung saan nga, ay pwede na ngang mapanood ulit ito, pero sa Netflix naman, na para nga sa mga gusto itong ulitin, o kaya naman sa mga hindi pa nakakapanood nito, ay pwede na nga itong mapanood sa Netflix sa December 30, 2025. At syempre, hindi nga lang yan, dahil bukod nga sa mapapanood na rin ang The Kingdom sa Netflix, ay dapat naman ngang abangan ang TV series naman ito, na mapapanood nga sa TV5 sa 2026. Na talaga namang kaabang-abang na nga ito ngayon pa lang, dahil matatandaang kung napanood nyo nga ang The Kingdom, ay talaga namang maraming ang mga nabitin dito. Kaya naman gaya nga ng napag-usapan natin noong December 2024, ay alam na nga nating may part 2 o kasunod pa nga ang kwentong ito. Na itutuloy pa nga ang kwento nito, pero sa TV series naman, na dapat nga nating abangan sa TV5 sa 2026. Na ayon pa nga sa isang article mula PepPH, na tuloy-tuloy pa daw ang epic saga sa pagpapalawak ng mundo, ng kilalang MMFF 2024 na The Kingdom, na isang ang pelikula na nagre-reimagine sa ating bansa, na paano kaya kung hindi tayo nasakop ng mga mananakop noon. Na mababasa nga dito na, the epic saga continues in expanding the world of the acclaimed MMFF 2024 film that reimagines our country had it never been colonized. Na tuloy-tuloy pa nga nating mapapanood sa TV5, bilang isang TV series naman, na The Kingdom, Magkaibang Mundo. Samantala, muli na naman ngang humakot ng awards ang TV5 sa Metro Manila Film Festival, sa Gawad Pilipino 2025, at ganoon na rin nga abroad, para naman sa Asian Academy Creative Awards sa Singapore. Pero, unahin na nga muna natin ang paghakot naman ng awards ng MQuest Ventures sa Metro Manila Film Festival, para nga sa Manila's Finest, na tinawag ng Most Awarded Film, dahil nga humakot ito ng 8 awards sa 2025 MMFF Gabi ng Parangal. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Gaya na nga lang ng third best picture.
Best Cinematography, Best Production Design, Best Musical Score, Best Sound Design, Best Float, Best Original Song na sandalan ng MQuest Music, na kinanta ni Piolo Pascual. At ganun na rin nga ang kilalang Gat-Puno Antonio J. Villegas Cultural Award, na iginagawad nga sa pelikulang nagpakita ng husay sa paglalarawan ng kulturang Pilipino. Na matatandaang pangatlong beses nang napanalunan ng MQuest Ventures, ang Gat-Puno Antonio J. Villegas Cultural Award, dahil matatandaang napanalunan din ito ng Gomburza noong 2023, at ng The Kingdom noong 2024. Na talaga namang humakot nga ng awards ang Manila's Finest, na isa na namang hakot awards para sa MQuest Ventures at sa TV5. Pero hindi nga lang yan, dahil panalo din nga ang TV5 sa Gawad Pilipino 2025, na kung saan ay kinilala nga dito ang News 5, para sa pagkilala nga sa natatangi naman itong serbisyo sa pagbabalita. Gaya na nga lang ni Ruth Cabal at Gary De Leon ng News 5, na mga kinilala nga sa Gawad Pilipino 2025, para nga sa isang natatangi nilang serbisyo sa pagbabalita, para sa bawat Pilipino. Hindi lang yan, dahil kinilala din ang isa pang kapatid natin sa News 5, na si Reniel Pawid, para naman sa kanyang dokumentaryo noon para sa Noche Buena de Pagpag, na pinarangalan naman sa St. John's Academy. Na makikita nga dito, na nakikilala na rin nga ang lakas ng TV5 sa paggawa ng pelikula. At hindi lang bilang Best TV News Program ng 3 beses, at Best TV Stations naman ng 2 beses. Dagdag pa nga dyan ang pagkapanalo din ng 3 channel ng TV5, bilang Best TV Stations din, gaya ng Signal, One News at 1PH. Na napag-usapan na rin nga natin noon. Dahil patuloy pa rin ngang lumalakas ang TV5, ganun na rin nga maging sa pagbabalita, at ganun na rin sa paggawa ng documentary. Pero, hindi pa nga natatapos dyan, dahil panalo din ng TV5 abroad, para naman sa Asian Academy Creative Awards sa Singapore. Na mga nagwagi nga bilang mga national winner sa Asian Academy Awards si Gretchen Ho, bilang Best Factual Presenter sa Morning Matters. Nanalo naman bilang Best Actress in a Supporting Role, ang Good Morning Kapatid host na si Dimples Romana, para sa The Caretakers. At nanalo naman bilang Best Actor in a Supporting Role naman si Piolo Pascual, para naman sa pelikulang The Kingdom ng MQuest Ventures. Na mga nangyari nga ngayong December. Na talaga namang maging sa ibang bansa, ay nararamdaman na rin ang galing at kinikilala na rin ng TV5 Kapatid Network. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo, patungkol sa mga napag-usapan natin, sa video na ito?